Dumako muna ho tayo dito sa, kumbaga mainit na usapin ho, dito sa Calabarzon. Doon ho sa sinasabing seguridad sa ating mga lansangan. Kumbaga alam ho natin na talagang napakabilis ho ng paglago dito sa Calabarzon. Pero hindi ho natin maitatanggi talagang merong kaakibat nito yung sinasabing pagsulpot din ho nitong mga krimen. Lalo na't no, sinasabi, talamak ho yung agaw motor, kung di ako nagkakamali, at yung sinasabing riding in tandem, hold-upan, na talaga namang hong perwisyo dun ho sa ating mga kababayan. Kumbaga sa gitna ho ng mga hamon na ito, isang bagong pinuno naman ho yung umupo para ho dun may magmando o mag-utos sa puwersa ho ng ating kapulisan dyan ho sa Calabarzon. At nasa kabilang linya ho natin, si Police Brigadier General Dominic Bacay. Sir, magandang umaga ho. Si J. Martin ho ito. Live tayo napapakinggan sa DWAD Mega Manila. Magandang umaga po, no? Sir J. Martin ng DWAD at kanya Ma'am Maika Cervanes. Good morning po. At General, unang-una ho, kayo na ho yung bagong upo na Regional Director ho dyan sa Calabarzon. Ano ho yung pinakang unang binago o yung hiningi yung adjustment sa ating mga personnel pag upo nyo po? Alam mo, Sir J, no? Sa ating Medyo nawalan ho ng signal itong si General Bacay. At tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating pagtutok. Wala ang ating signal. Yes, General, at nawalan ho tayo ng signal. Good morning po ulit, Sir J, no? Oo, Sa pagkakatalaga bilang acting regional director ng PRO4A, ang unang-una nating ipinaalala sa lahat ng ating mga kapulisan ay ang, of course, kahalagahan ng disiplina, integridad at malasakit sa serbisyo. Hindi agad pagbabago ang naging focus natin, kundi ang pagpapatibay ng mga umiiral na magagandang tema at pagtiyak sa pagpapalakas sa professional growth at development ng bawat kasapi ng PRO4A. Yan po ang inuna natin, Sir J. Martin. General, ano ho yung magiging tatak na, kumbaga sa inyong pamumuno? May bago ho ba tayong marching order pagdating ho dun sa sinasabing disiplina sa hanay ho ng ating kapulisan dito ho sa Calabarzon, General? Of course, Sir J, no? Alinsunod sa ating PNP's focus agenda, no? Kaya naglunsad po tayo ng PRO4A BEST. Yan po yung Bravo Echo Sierra Tango, yan ay best service for a better community, no? Yan po ay kailangan ang kapulisan natin ay laging maging be visible, laging nakikita sa kalsada sa lansangan. At sila or kami ay dapat na we engage immediately with caution. We serve together, kasama na po ang publiko, at eventually, yan po ay magta-transform ng trust sa ating citizenry. Layunin natin magkaroon ng kapulisan na mas makikita, mabilis tumugon, nagkakaisa sa paglilingkod, at na pagkakatiwalaan ng publiko. Yan po ang ating mandato po at sa PRO4A, Sir Jay. At General, bilang kayo ho yung bagong regional director, may mga balasahan ho tayo o revamp ba tayong aasahan ho sa mga provincial at gayon din ho sa mga city director sa mga susunod na araw, General? Sa ngayon po, wala pa tayong nakikitang pangangailangan para sa anong mga malawakang balasahan o revamp sa hanay ng ating mga kapulisan, lalong-lalo na mga provincial directors, yung mga COPs. Ang ating priority ay mabigyan sila ng sapat na panahon upang maipakita ang kanilang, of course, ang kanilang performance sa pamumuno at maayos na pagpapatubad ng kanilang mga sinumpa tungkulin. Yan po, Sir Jay. At General, dumako naman ho tayo dito sa sinasabing accomplishment o yung sinasabing operational accomplishment ho.
Gayon din, kumbaga sinasabi ho sa seguridad, ano ho yung pinakang malaking huli, kumbaga huli niyo hong accomplishment ng Calabarzon nitong nakarang linggo na talagang naramdaman ho ng publiko, General? Sir Jay, nakita kong may unang-unang may impact na naging operational accomplishment natin ay yung pagkakahuli natin sa 4 na miyembro ng robbery group Mhm. ni alias Kulot, no, Wilson Fernandez. Yan ay nangyari noong July 11 sa Cainta. Sa tulong na rin ng management ng OSAVE Convenience Store na i-report sa atin. Kasi ang grupo na yan ay nangunguha ng mga electronic cash processing machines. Kaya sila po ay ating nahuli sa pamamagitan ng pagkikipagtulungan at impormasyon galing po sa management ng OSAVE Convenience Store. Mhm. At yes, General, pagdating naman ho dun sa sinasabing mga illegal na droga at loose firearms ho, dito sa Calabarzon, ano ho yung mga naging score card ho natin? Masasabi ho ba natin na humina na ho yung operasyon nitong mga sinasabing sindikato, General? Hindi naman po humina, kundi siguro naging agresibo lang tayo ang PR4A. Mhm. Um, sa ating datos, sa pagkakatalaga natin noong July 10, tayo ay nakapagtala ng 188 police operations laban sa illegal na droga. Ito ay nagresulta ng pagkakaresto ng 280 suspects, pagkakakumpiska ng mahigit 7 million pesos halaga ng illegal na droga kumpara sa nakaraang 7 araw. Tumaas po ito no, ng 19% sa Mhm. operation. 44% naman po sa mga naaresto at 75% sa halaga ng nakumpiskang droga. Mhm. Bukod dito, nagsagawa pa rin tayo ng 34 na operation sa firearms, nagresulta ng pagkakaresto ng 32 na suspects at pagkakakumpiska ng 34 na baril. Yan po, Sir Jane. Mhm. At General, hindi ho natin maitatanggi yung kumbaga mabilis yung paglago ng Calabarzon. Kasabay niyan ho din yung sinasabing pagtaas ho ng cybercrime at gayon din ho sa mga online scam. Paano niyo ho ito ina-actionan na General? Alam mo, Sir Jay, ang tugon ng PRO4A dyan, no? Pinalakas natin ang ating cybercrime prevention. Mhm. Ito ay sa pamamagitan ng, of course, awareness campaigns, no? Cyber safety tips, social media engagement, at mas mahigpit na coordination sa PNP Anti-Cybercrime Group at sa iba pang ahensya at pribadong sektor. Yan po ang ating ginawa, Sir Jay. Oo. Pagdating naman ho dun na General sa mga most wanted person o yung mga sinasabing matatagal nang nagtatago sa batas, ilan na ho ba yung neutralize o naaresto ng Police Calabarzon ho sa ilalim ng inyong pamumuno, General? Isang linggo pa lamang tayo, Sir Jay, no? Mm. Pero patuloy nating pinaigting ang pagtugis sa mga most wanted persons at ibang wanted persons. Sa ngayon, nakapagtala tayo ng nakapag-aresto tayo ng 319, kabilang ang 25 regional level most wanted person, Mhm. 30 level most wanted person ng probinsya, Mhm. 39 city or municipal level most wanted person at 175 other wanted persons. Ito ay bunga ng mas pinaigting na intelligence operations at koordinasyong aksyon ng ating mga unit at sa mga allied na unit na rin ng ahensya ng gobyerno. Iyon po, Sir Jay. At General, maisingit ko lang ho ito. Dahil yung Calabarzon ho ay hub ng mga pabrika at cargo trucks ho, paano nyo ho nababawasan yung mga kaso nitong sinasabing hijacking at krimen ho sa mga lansangan, General? Alam mo, Sir Jay, no, base sa ating mga datos o data, so far wala pa tayong naitalang insidente ng hijacking. Pero dahil ang Calabarzon nga ay isang sentro ng industriya at daluyan ng mga cargo trucks, pinaigting natin ng, of course, number one, police visibility no, sa mga lansangan, Mhm. strategic deployment, coordination natin sa mga transport groups, sa mga company, at ibang katuwang na ahensya. Isang specific ay close coordination natin sa Highway Patrol Group, sa LTFRB at LTO na rin upang maiwasan ng hijacking at iba pang klase ng krimen sa lansangan. Thank Mhm. you.
At General, maitanong ko lang ho, may mga natitira pa bang banta ho tayo dun sa sinasabing insurgency o yung mga makakaliwang grupo ho dito sa Calabarzon? Ano ho yung mga pinakang huling update sa inyong internal security operation, General? Alam mo, Sir Jay, bagamat sa kasalukuyan ay wala pa tayong namomonitor na aktibong pagkilos o banta sa mga makakaliwang armadong grupo. Gayunpaman ay patuloy ang ating intelligence monitoring at coordination sa mga security forces. Number one, yung Armed Forces of the Philippines, no? Lalong-lalo na yung kanilang mga intelligence units upang agad tugunan ang anumang posibleng banta sa ating seguridad, lalong-lalong na dito sa Calabarzon area. At General, maisingit ko lang ho ito. Kumbaga talamak pa rin ho yung agaw motor o motor napping sa ilang bahagi ho ng Calabarzon nitong nakaraan. May mga malalaking sindikato ba ho o karnaping group tayong nabuwag, General? Alam mo, Sir Jay, patuloy pa rin na nating tinututukan ang mga insidente ng motorcycle theft o motor napping sa ilang bahagi ng Calabarzon, no? Sa kasalukuyan, bagamat wala tayong naitalang nabuwag na malaking grupo o sindikato, gayon pa man patuloy ang ating intelligence monitoring, case build-up at operation laban sa mga individual o grupong sangkot sa ganitong uri ng krimen. Alam mo, Sir Jay, nung ako ay Provincial Director ng Rizal PPO at nung ako ay Deputy Regional Director for Operations, marami na po tayong nahuling grupo. Ito kasi yung isang madali nilang mapera. Sinachap-chap yung mga motor at ibinebenta nila sa mga karatig lalawigan o cities, no? Isang nabuwag natin noon na grupo ay ang nagbebenta sa bandang Taguig. Pero ito ay nag-ooperate sa buong Calabarzon. So, yan po ang ating ipagpapatuloy na mga inisyatibo, no, para eventually kahit somehow mabawasan natin itong mga activities ng grupo na to. Thank you. At General, matanong ko lang din ho, anong mga probinsya ho dito sa Calabarzon, yung sabihin na ho natin yung hotspot o madalas hong nakawan ng motor, ano ho yung ginagawa ng mga local police natin dyan ho sa Calabarzon? Alam mo, pinaigting natin, may tinatawag tayong Bisita Alpha o kaya ay yan ay aming proyekto o aming programa, no? Ang pagbisita at pag-inspect ng ating mga kapulisan sa mga talyer at junk shops upang matiyak ang kanilang pagsunod sa batas at matukoy ang anumang hinalang aktibidades, no, activities, no, at para ma-report na rin sa atin yung mga pinagsususpetsahan nila. So, meron po tayong coordination sa mga junk shop owners. At General, para naman ho dun sa mga grab rider o yung mga motorista ho natin na naghahanap buhay, ano ho yung paalala natin para hindi ho sila mabiktima nitong sinasabing motor napping, General? Pinapaalalahanan natin ano yung mga grab riders natin at mga of course kasama na rin ang mga ordinaryong mga motorista. Isang pinakamahalaga dito ay pagiging alerto sa lahat ng oras at pag-iingat sa lahat ng of course again sa lahat ng oras, no. Huwag nating iwanang nakaparada ang motorsiklo sa hindi ligtas na lugar. Gumamit din ng karagdagang security devices tulad ng dapat na nilalagyan natin ng lock o kaya ay tracker, no? At hinihikayat din natin ang publiko na agad i-report sa kapulisan ang anumang hinalang kilos o insidente na upang agad itong maaksyonan. Yan po. At General, ano naman ho yung magiging mensahe nyo dito sa mga kriminal ho natin na nagmamatigas na hanggang ngayon pa rin ho nagtatago sa batas, General? Diyan po tayo, no, Sir Jay. Very firm po ang stand natin dyan. Ang malinaw nating mensahe sa mga kriminal na yan o lawless elements, no, ay wala kayong ligtas na lugar sa Calabarzon. Patuloy naming paigtingin ang aming operasyon upang matukoy, mahuli at mapanagot pansamantalang nawala ho si General at tuloy-tuloy pa rin ho tayo. Talagang kahit napakalayo tayo ho binibigyan pa rin ng pagkakataon na maibahagi ang kalagayan ho ng Jay, Calabarzon. naputol tayo.
Yes sir, talagang napuputol ho yung signal. At sir, panghuli na lang, ano ho yung mensahe nyo para ho sa mga kababayan natin na nakikinig ho sa mga oras na to? At kumbaga para masabi hong ligtas yung kanilang komunidad, General. Ayan, Sergi, no? Sa ating mga kababayan dito sa Calabarzon, makakaasa kayo na ang inyong kapulisan ay patuloy na magsisikap para sa isang ligtas at mapayapang komunidad, no? Hinihikayat ko rin ang inyong pagkikipagtulungan, pagiging mapagmatsyag at agarang pag-uulat ng anumang kahinahinalang gawain. Sa pagkakaisa ng kapulisan at mamamayan, mas magiging matagumpay tayo sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ito ang ating layunin sa ilalim ng PRO4A Best Service for a Better Community. Kasabay ng ating adhikain ng ating Chief PNP, Police General Jose Melencio Nartates Jr., ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat po, Sir Jay, at sa mga kababayan natin dito sa Calabarzon. And maraming salamat Regional Director Police Brigadier General Dominic Bakay. Sir, salamat sa inyong oras at mabuhay ho kayo. Thank you, Sir Jay. At ating napakinggan si Regional Director Police Brigadier General Dominic Bakay mula ho sa Police Regional Office Calabarzon. At narinig ho natin yung talagang napakaganda hong paliwanag bilang bagong upong Regional Director kung ano ho yung kanyang priority pagdating ho dun sa usaping sinasabing seguridad at kapayapaan para ho dun sa ating mga kababayan. At kaya naman ho, ipaalala sa ating mga kababayan, lalo na ho dun sa mga riders at bumabiyahe ho, lalo't kung gabi ho, problema yan. At mahirap ho yung magandang meron ho tayong pulis na laging nalalapitan. At maging alisto ho tayo sa ating paligid, lalo ho yung mga naghahanap buhay sa 10 oras ng gabi. Huwag ho tayo basta-bastang magparada sa madilim na lugar at maging mapagmatsyag ho tayo sa mga kahina-hinalang kumbaga may mga sumusunod ho at maging alisto ho tayo. At ayan ho, nakabukas ho yung aming text line 0927 634 3005